Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 74 na mga dating rebelde sa Bukidnon binigyan ng Safe Conduct Pass. 3.7 milyon na mga katao apektado ng habagat, Luis at Maymay. Alternative work, learning modes ipinatupad ngayong August 14. Tatlong grave threats cases ipinababasura ng kampo ni VP Sara. Department of Justice maghahain ng sagot. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. 74 na dating rebelde sa Bukidnon ang ginawaran ng Safe Conduct Pass o SCP bilang bahagi ng amnesty at reintegration program ng pamahalaan. Iginawa ng mga pass noong August 11 sa headquarters ng 1st Special Forces Battalion sa Manolo Fortich sa aktibidad na dinaluhan ni Colonel Warren Munda, officer in charge ng 403rd Infantry Brigade, bilang kinatawan ng 4th Infantry Division Commander Major General Marion Angkaw. Layunin ng SCP na bigyan ng proteksyon laban sa pag-aresto at ligtas na pagbiyahe ang mga kwalipikadong dating rebelde habang inaasikaso ang kanilang aplikasyon sa amnestiya at pagbabalik sa komunidad. Ayon kay Munda, bahagi ito ng commitment ng gobyerno sa reconciliation at reintegration ng mga dating rebelde. Pinangunahan ng 1st Special Forces Battalion sa ilalim ni Lieutenant Colonel Vincent David Bonifacio ang aktibidad, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Umakyat sa 3.73 milyon na mga katao o 1.087 milyong mga pamilya ang naapektuhan ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay, ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Nananatiling 21 ang naiulat na nasawi na bineberipika, habang 14 ang sugatan at 3 ang nawawala. Umabot sa 2.65 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura at 347.37 billion pesos sa agrikultura. Mahigit 458 million pesos na tulong na rin ang naipamahagi sa mga apektadong lugar. Samantala, sa ilalim ng Memorandum Circular No. 126, ipinatutupad ngayong August 14 ang alternative work arrangements sa mga tanggapan ng gobyerno sa NCR, Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro. Alternative learning modes din ang ipinatutupad sa public at private schools sa mga naturang lugar, maliban kung iba ang direktiba ng local chief executives. Samantala, iniulat ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na as of 6 p.m. noong August 13, nakapamahagi na ito ng umabot sa 730,649 family food packs, 16,251 ready-to-eat food boxes, at 9,203 non-food items sa mga apektadong lugar. Hiniling ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang tuluyang pagbasura sa 3 counts ng grave threats na inihain ng Department of Justice o DOJ laban sa kanya noong August 11 sa Quezon City Regional Trial Court. Kinumpirma ng kanyang abogado na si Paul Lim na naghain sila ng motion to quash dahil umano sa kawalan ng jurisdiksyon ng korte. Sa press briefing ng DOJ kahapon, August 13, sinabi ni Prosecutor General Richard Fadulion na inatasan ng prosekusyon na tumugon sa motion at maghahain sila ng formal comment kapag natanggap na ang kopya. Nag-ugat ang kaso sa pahayag ni Duterte noong November 2024 na kumuha umano siya ng gunman para patayin sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez sakaling mapatay siya. 120,000 pesos bawat count ang itinakdang piyansa. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.